nagbigay na po, no? Pinagpasyahan na po, nakarating na po sa Supreme Court yung petisyon ni BP Sara at saka nito ni Attorney Torion at pinagpasyahan po nila na pasagutin itong Kamara within an extendable 10 days, no? 10 araw po ang binigay ng Korte Suprema para sagutin po itong House of Representatives itong isinampang petisyon ni BP Sara na pinapatigil itong ginagawa nila na ayon sa kampo ni BP Sara ay fishing expedition. Yan. Sa isang banda naman po, kinakantsawan ni Congressman Tabi Sardanya at saka ni Congressman De Lima ito pong hakbang ni BP Sara na lumapit sa Supreme Court. Parang ang kantsaw po nila dyan, ayon nga kay Sardanya, ang Vice President na nagigipit sa Supreme Court lumalapit. Ayon po kay De Lima, ito po yun, nagpapaligsahan sila ng bata niyang si Tabi. De Lima, akala siguro nila yung SC ay Sara's Court na pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. Sige, pagsabay na natin. Ayon naman po kay Sendanya, ang Vice President na nagigipit sa Supreme Court lumalapit. Pinalalabas po ng mga to na yung paglapit na ginagawa ni BP Sara sa Supreme Court parang may illegal o may anomalya, no? Totoo po ba na illegal? Hindi po ba tama yung ginagawa ni BP Sara na lumalapit sa Supreme Court? Una, dapat na-anticipate nyo na binabantayan din yung mga moves nyo ni BP Sara. Hindi lang kayo nagbabantay kay BP Sara. Hindi po one way ang labanan. Hindi po kayo lang ang pwedeng umatake. Pwede rin pong umatake si BP Sara. No? Yung avenue po, halimbawa po, ang ginawa nyo, pagdeklara nyo ng sufficient in form and substance, ino-question ba ni BP Sara yung hanggang dun sa nagbotohan kayo ng sufficient in form and substance? Wala naman eh. Kailan po lumabas yung question ni BP Sara at saka ng mga kaalyado niya sila Attorney Torion? Lumabas po yung kanilang pag-question nung kayo po ay nagpasabpina na ng kung ano-ano. Yung nagbabalak na po kayo na imbitahin si Madriaga, isa lang dyan sa inyong committee. Yung nagbalak na po kayo na maghagilap ng ebidensya. Kung ang ginawa nyo sufficient in form and substance and in grounds, dinala nyo na sa plenary. Wala pong question. Tapos ang plenary, nagpasya na po. 1/3, 106. Meron kayong 106. Dinala nyo na sa Senado. Anong kukwestiyonin sa inyo? Tama yung proseso nyo. Sa madaling salita, ngayon, ibig nyo sabihin, ginawa na ni BP Sara last year. Sa tingin nyo, hindi niya gagawin yung paglapit sa Supreme Court kung nakikita niya na may mali, na may nilalabag kayo. Dapat na-realize nyo na yan. Hindi po ang House of Representatives ang sasagot sa usapin ng constitutionality. Pag ang pinag-usapan po ay constitutionality o pag lumalabag ba sa batas o hindi, korte po yan, hindi po Senado, hindi po. Nagpahana, para tapatin po kayo, ayaw nyo palang lumapit si BP Sara sa Supreme Court. Di dapat wala kayong ginagawang mali. Maling-mali po yung ginagawa nyo eh.
Nagsalita na nga si Adolf Ascuña. Siya po ay isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution. At siya rin po ay isang dating Supreme Court Justice. Ang sinabi niya, hindi kayo pwedeng magdagdag. Yung HOR, hindi nyo po trabaho yung maghanap kayo ng idadagdag nyong ebidensya. Okay. Ngayon, eto po, pinapakalat din po nila, eto. Sabi naman na itong nila Ridon ngayon, eto po ang sinabi. Okay. See you on April 14. Iginiit ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na magpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Paliwanag ng kongresista, wala anumang nilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Kaugnay nito ng inihaing petisyon tayong pahintuin ang gumugulong na impeachment proceeding sa Kamara. Okay. Totoo po ba na walang TRO na in-issue? Opo. Pero hindi ibig sabihin na hindi mag-i-issue kailanman yung Supreme Court. Mali yung pag-intindi nila eh. Ang sinasabi nila, tuloy tayo sa April 14 dahil wala namang in-issue TRO. Wala naman daw pong TRO yung Supreme Court, sabi ni Redon. Basahin po natin yung pinalabas. Ngayong April 8, nagpalabas po yung Supreme Court ng kautusan. Ito po, press briefer pala. Supreme Court of the Philippines Office of the Spokesperson. Ito po, the Supreme Court, SCN Bank, during its session today, April 8, 2026, acted on, ito po yung mga kaso na sinampa ni Attorney Estrelito Torion et al. Versus House of Representatives Committee on Justice and Sara Z. Duterte versus House of Representatives. Okay. Sabi po, the SC consolidated these cases. So pinagsama po ng Supreme Court yung dalawang kaso. Pakinggan nyo to importante to. And without necessarily giving due course to the petition, hindi pa po nila inaaksyonan yung petition. Directed these respondents to comments within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Okay. So sa madaling salita, tuloy pa na natin. Konti na lang to. The petition questions the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice in relation to the impeachment complaints filed against Vice President Sara Z. Duterte. So ang ginawa po ng Supreme Court, hindi pa po sila umaaksyon sa petisyon. Malinaw po yun. Kaya yung sinasabi ni Ridon na walang in-issue ng TRO, hindi ibig sabihin niya na hindi na mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court. Ano bang petsa pa lang ngayon? 8 pa lang, bukas 9. Adjis sa Biyernes. Hindi po ba pwedeng mag-issue ng TRO yung Supreme Court sa Huwebes o sa Biyernes? Pwede pa rin. Minamadali lang ng Supreme Court, binigyan lang sila ng 10 araw. Binigyan lang po ng 10 araw ng Supreme Court yung mga taga-kamara para sagutin yung petition ni BP Sara. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na mag-i-issue ng TRO. Mali po yun. Hindi pa po umaaksyon sa petition. Kaya anytime, pwede pa rin po. Ngayon, kung 14 na at
nagpatuloy pa rin sila. Yung mga susunod na hearing, pwede pang harangin ng pwede na nga magpasya yung Supreme Court pag na-receive nila yung sagot na mula sa Kamara eh. Ang pag-isipan nyo, yung isasagot nyo kay BP Sara.